Masama ba ang pagdududa? Is it bad to doubt? Ang simpleng sagot, hindi. Kailangan din natin magduda paminsan-minsan. Hindi naman lahat kakainin mo, kung hindi baka sumakit ang tiyan mo. Hindi naman lahat na nagyayaya sa iyo, sasamahan mo, baka ipahamak ka lang. Hindi naman lahat kailangan pagkatiwalaan mo, baka abusuhin ka. At hindi naman lahat na nag-aalok sa iyo, kailangan bilhin mo. Kung hindi, baka maloko ka o mabudol ka. Kailangan din natin na magduda paminsan-minsan para din sa ating kaligtasan yan. Pero ang tanong, kailan ba nagiging masama ang pagdududa? 3 pagkakataon na kung saan nagiging masama ang pagdududa. Una, masama na pagdudahan mo ang iyong sarili. It is not right when you doubt yourself. Kapag nagtanim ka ng buto o binhi, babalikan mo ba yan kinabukasan, huhukayin mo yung lupa para tignan mo kung tumutubo ba? Kailangan ba yon? Di ba hindi? Kung nagtanim ka at araw-araw binabalikan mo yung tinanim mo, inuungkat mo, hinuhukay mo, tinitignan mo kung meron na bang ugat, ano pong mangyayari doon sa tinanim mo? Di ba masisira ito? Di ba mamamatay ito? Ganyan po ang ginagawa ng pagdududa natin sa ating mga sarili. Ginawa tayong mabuti ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos, ng Panginoon, sa wangis niya. Bakit pinagdududahan mo ang iyong kabutihan na pwede mo naman ipakita? May kasabihan po that doubt kills more dreams than failure ever will. Kapag nagdududa ka sa sarili mo, pinapatay mo, binibigo mo na ang iyong sarili. Hindi ka na kailangan mabigo pag nagdududa ka na sa iyong sarili. Dahil ang kabiguan sa iyong buhay, nag-uumpisa sa iyong pagdududa sa sarili. Isa pong katangian ng mga champion, ng mga winner, ng mga successful na tao, yan, paniniwala, tiwala sa sarili. Tandaan niyo po ito, marami ng mga taong nagdududa sa iyo. Bakit mo pa sila dadagdagan? Hindi po ba? Kung mahal mo ang iyong sarili, umpisahan mo sa paniniwala sa pwede mong gawin. Sabi po ng isang makata, if the sun and the moon doubted themselves, then they will immediately go and disappear. Kung nagdududa ang araw na pwede siyang magliwanag, magdidilim yan. Kung magdududa ang buwan na pwede siyang magliwanag sa dilim, hindi na natin makikita yan. Kung gusto mong magliwanag din ang buhay mo, umpisan mo sa paniniwala at pagtitiwala sa iyong sarili. Pangalawa, masama na pagdudahan mo ang kabutihan ng ibang tao. Meron po akong kakilala, kwento niya, sumakay siya sa jeep. May nakatabi daw siyang mama, isang lalaki. Mukha pong guns, mukhang magnanakaw. Kaya ito pong babae, pinakahawak niya yung kanyang bag. Sabi niya, baka isnatch, nakawin nitong aking katabi. Pero nung papaalis na siya, pababa na siya sa jeep, tinapik siya nito pong katabi niyang lalaki, yung mukhang guns. Sabi niya, Miss, nahulog yung pitaka mo. Binigay sa kanya. Binuksan niya, kumpleto yung pera niya. Nahiya daw po siya sa kanyang sarili, na pinagdudahan niya itong katabi niya na isa siyang masamang tao. Nakakapagod din po na palagi mong pinag-iisipan lahat ng mga tao na masama sila. Huwag nating husgahan ang iba na sila ay plastic, peke, nagbabait-baitan lang. Kapag naging mabait ang isang tao sa iyo, tanggapin mo yung kanyang kabutihan, yung kanyang kabaitan. Goodness is still goodness. Kindness is still kindness. Even if it comes from your enemy, even if this kindness comes from people that you hate. Kung binati ka ng good morning, ng chismos sa mong kapitbahay, hindi mag-good morning ka din sa kanya. Huwag mo isnabin. Kung ikaw ay binigyan ng ulam o pagkain, yung iyong pabibo na katrabaho, kaopisina, appreciate mo naman. Pasalamat ka. Kapag niyayakap ka pa, hinahalikan ka ng mister mong loko-loko o nagkaroon ng iba kaysa sa iyo, magpahalik ka naman, magpayakap ka naman. Kapag nagpasori ang kaaway mo sa iyo, bakit hindi mo tanggapin? Pagkatapos,
Move on ka na. Kalimutan mo na yung ginawa niyang masama sa iyo. Tandaan niyo po, ang mabuti ay mabuti pa rin kahit nagaling yan sa taong nakasakit sa iyo. Amen? Ang ganda po ng kasabihan, that doubt discovers difficulties which we never solve. And belief is the word which speaks of life. Kapag nagdududa ka, palagi kang nakakakita ng problema. Pero pag nagtitiwala ka, yan na nagbibigay sa iyo ng panibagong buhay at panibagong gana. Ang taong palaging nagdududa, miserable yan, malungkot yan, ang bigat ng karanasan yan. Pero ang taong nagtitiwala, payapa at masaya sa buhay. Yan po ang isang dahilan bakit hinihikayat ni Jesus si Santo Tomas. Sabi niya, maniwala ka, huwag kang magduda. Do not be unbelieving, but believe. Because if we stay with doubt, with unbelief, we will never live a life that is full. We will never live a meaningful life. Pangatlo at kahuli-hulihan, masama na pagdudahan mo ang pagmamahal ng Diyos. Kailangan pa ba nating pagdudahan ng pagmamahal ng Diyos? Kahit na hindi tayo karapat-dapat sa grasya niya, kahit na isipin natin, napakarami na nating atraso sa Kanya, napakarami na nating kasalanan sa Kanya, pero napakabait pa rin niya. Hindi niya tayo pinapabayaan. Minsan, napakarami po mga tao, dahil pabibigat ang kanilang mga pagsubok, hindi mo maiiwasan na pagdudahan nila ang pagmamahal ng Diyos. Opo, naiintindihan ko. Pagbaon ka na sa utang, pag nangaliwa ng asawa mo, hindi na natuto, paulit-ulit na lang sa kanya pagkakamali. Oo, pag sobrang sakit na ng iyong nararamdaman sa iyong katawan, o pag sunod-sunod yung mga kamatayan sa inyong pamilya, nakakapagtaka at ikaw ay nag-uumpisang magduda. Talaga bang mabuti ang Diyos? Talaga bang pagmahal ang Diyos? Pero imbis na itanong mo kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan sa iyo, bakit hindi mo itanong ano ang tinuturo ng Diyos sa iyo? San ka dinadala ng Diyos? Dahil mga kapatid, kahit na gaano kabigat ang buhay, tandaan niyo po, hindi nagkukulang ang grasya at biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin. At madalas, yung mga pagsubok na yan, kalaunan pag nagtiis ka, nagpursige ka at nagpatuloy ka, yan pala yung pagmumulan ng iyong bendisyon. Remember that, my dear friends, that sometimes the problems that God gives us are really gifts that are just wrapped in pain. Kaya kung magdududa ka man, tandaan mo, dagdagan mo pa ang iyong paniniwala. Yan ang ginagawa ng pagdududa sa atin. Nilalayo din tayo minsan sa Diyos. At paano ka pupunuin at bubusugin ng Diyos kung malayo ka sa Kanya? Ano ang sabi ni Jesus kay Santo Tomas? Blessed are those who believe even if that they have not seen. Totoo po, mapalad ang mga naniniwala kahit na hindi pa nila nakikita. Kung paano ang isang estudyante, mapalad siya, naniniwala siyang mag-graduate siya, makakatapos siya, kahit na wala pa yung diploma. Mapalad ang isang negosyante, naniniwala, nakikita siya, na magtatagumpay siya kahit na wala pa yung pera sa kamay niya, sa pitaka niya o sa bangko niya. Mapalad ang may sakit na naniniwalang gagaling siya kahit na nararamdaman niya ang kirot ng kanyang pangangatawan. Remember that faith is a verb. Ang pananampalataya ay pandiwa. Pag ikaw ay nagdududa, yan ang nagiging hadlang sa iyo para mabuhay ka ng mabuti at masaya. Kaya nga, pag ikaw ay nananalig, tandaan mo, makakagalaw ka, makakapagpatuloy ka, makakausad ka. Please, stop doubting the love of God. Because nothing good comes from doubting God's love. But when we always believe, God loves me, that inspires us. Di po ba? Pagmunihan mo, pagdasal mo, pasalamatan mo ngayon, mahal na mahal ako ng Diyos, naniniwala ako, nananampalataya ako, nananalig ako. Tingnan mong epekto nun sa iyo.
lumalakas ka, tinutulak ka na magpatuloy sa buhay. Normal lang po ang magduda. Pero sana, pag hindi na nakakatulong sa iyo ang pagdududa, bitawan mo na at mas dagdagan mo pa ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Hindi ko po alam kung natanong nyo na minsan sa inyong pagdarasal, Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Pag sobrang hirap na ng ating mga problema, pag sobrang lungkot na natin at hindi na natin alam kung anong gagawin, di ba minsan napapatanong na lang tayo, Panginoon, bakit ba hinahayaan mong mangyari ito sa akin? Yan din po yung tanong ng isang tao na tumawag sa akin. Sabi niya, Father, hindi naman ako masamang tao. Palagi akong tumutulong sa mga simbahan. Tapat po akong nagdo-donate. Actually, sinusundan ko po yung 10%. Pag may nakikita po akong simbahan na pinapagawa, nagbibigay po ako. Walang mintis. Ganyan din po, pag nangangailangan ng aking mga kapatid, kamag-anak, nagbibigay ako dahil nakapag-abroad po ako, akong may kaya. Walang anuman po sa akin yung pagtulong ko sa kanila. Pero bakit nung nagsimula pong pandemya, nawalan po ako ng trabaho at ang aking asawa? Kami naman yung nagipit, kami naman yung nangailangan, kami naman yung naghirap. At ngayon naman pong ako nagpapatulong sa kanila, bakit ang hirap nilang magbigay sa akin? Pinautang nga ako, agad naman ako sinisingil. Nasaan yung malasakit na sana ibalik man lang nila sa akin? Nung silang nangangailangan, hindi ko naman sila ginigipit. Bakit ngayon? Akong pinapahirapan nila. At ang nakakalungkot dyan, para daw makabayad ako doon sa mga utang ko, kinukuha nila yung lupa na dapat mamanahin ko. Yun na lang po yung inaasahan ko, Father, na pagkatapos po ng aking pagtatrabaho dito sa abroad, sana may mauwian po ako sa Pilipinas, pati ba naman yun kukunin nila? Bakit ganyan po ang Diyos? Alam niyo po yung sagot ko sa Kanya, sabi ko, bayaan mo sila. Kung gusto nila, kunin nila yung lupa mo, sige, hayaan mo. Huwag mong hahabulin. Kasi ito yung tandaan mo. Kung alam mo malinis ang konsensya mo, kung alam mo tapat ka, kung alam mo mabuti ka, wala kang sinasaktan na tao, hindi ka papabayaan ng Diyos na magdusa na walang katuturan. May nawala, may kinuha sa iyo, tandaan mo ito. Ibabalik ng Diyos, papalitan ng Diyos yan, sobra-sobra, tik-tik, liglig, umaapaw, magtiwala ka sa akin. Bakit? Kasi nangyari din sa amin, sabi ko po. Nung panahon na nagpapari ako, nung panahon na nag-aaral kami ng kapatid ko, wala din kaming pera. Anong ginawa namin? Naisangla namin yung bahay ng lolo't lola namin para magkaroon kami ng pera, pambayad ng matrikula, para makaraos kami. Ang hirap, patong-patong na mga utang. Pero anong nangyari? Dahil nanatili kaming tapat, dahil nanatili kaming lumalaban, dahil nanatili kaming nagtitiwala sa Diyos, tignan niyo po, hindi lang yung nabayaran namin yung utang na yon, natubos na namin yung lupa, yung bahay, nakapagpagawa pa kami ng bahay na para sa amin. Kaya pabayaan mo sila at manatili kang nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos. Hindi ba mababasa din natin sa Biblia yan? Sabi ni San Pablo sa mga tao ng Roma, what is our present suffering in comparison to the glory that is to come, that will be revealed to us? Ano ba yung nirereklamo nyo? Yang inyong mga paghihirap, yang inyong mga sakit, wala yan sa kalingkingan na makikita nyo, mararanasan nyo at ibibigay ng Diyos ang kanyang ligaya, ang kanyang kalwalhatian kung mananatili kayong naniniwala, nananalig sa Kanya. Alam natin yan, na kung ikaw ay magdurusa para sa Diyos, gagantimpalaan ka niya. And what is the reward for the suffering of the righteous? We call this resurrection. Hindi lang yung buhay, panibagong buhay. Alam natin yan. Kwento ng ating Panginoon. Jesus did not deserve to suffer and die very humiliatingly on the cross. Nakakahiya, nakamatayan. Pero bakit hinayaan niya na siya ay magdusa, mahirapan, mamatay para sa pagmamahal sa atin? At walang pag-aalinlangan sa Kanya dahil alam niya pagkatapos ng pagdurusa, dahil siya'y tapat sa Kanyang Ama, bubuhayin siyang muli at pagkakalooban ng bagong buhay. Ganyan din na narinig natin sa unang pagbasa. Isang nakakabilib na kwento tungkol sa katapangan
ng mga Hudyo na ayaw mag-alay sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego. Tinatakot sila kung hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila daw ay mamamatay. Paunti-unti, sila'y pinapahirapan, tinatakot, puputulin daw ang kanilang dila, uunti-untiin, aalisin na kanilang mga daliri, kamay, paa. Pero anong sagot nila? Dila lang yan, kamay lang yan, lang yan, buhay ko lang ito. Bakit? Itong buhay na ito ay galing sa Diyos. At alam ko kung ako'y tapat sa Kanya, bubuhayin niya ako muli. Napakatapang. Saan nanggagaling ang tapang na yon, ang lakas ng loob na yon? Sa pananampalataya sa Diyos. And remember that when you have this deep faith in the Lord, you know that God will reward you and God will reward you generously. Tandaan niyo po yun. It is not only a reward, but it is a generous reward. Kaya tanongin niyo po ang inyong sarili. How deep is my faith in the Lord? Because if you have this deep faith in the Lord, God will make a way. Amen? Bakit nanghihina tayo sa ating pananampalataya sa Diyos? Wala ba tayong bilib sa Kanya? Ang Diyos na mga imposible? I say to you, my dear friends, we have a great and awesome God. Amen? Makapangyarihan at walang kapantay na Diyos. Kung kaya kang bigyan ng buhay ng Diyos, kaya din niyang ibalik at dagdagan kung ano yung mawawala o masisira sa iyong buhay. Basta tandaan mo, live your life for God. Die for Jesus. Dahil kung hindi ka nabubuhay para sa Diyos, dahil kung hindi ka mamamatay para kay Kristo, anong mararanasan mo? Anong matatanggap mo? Kaparusahan, pagdurusa. Hindi ba yan ang narinig din natin sa turo ni Kristo? Those who save their life will lose it, but those who lose their life for my sake will gain it. Yun yung susi sa buhay at panibagong buhay. To live our life for God, to die for Jesus. Huwag kang mag-alala. Something better is coming your way. And that is our hope. That is the good news. Sabi po nila, ang Diyos may dalawang muka. Una, the face of God who is just. Matuwid na mukha ng Diyos. And what is the justice of God? Alam naman natin, pag meron kang ginawa, may epekto, may kapalit. Hindi po ba? Pag nagkasala ka, sigurado asahan mo, mapaparusahan ka. Abusuhin mo ang katawan mo, magkakasakit ka. Magloko-loko ka sa iyong pagtatrabaho, masisisante ka. Lokohin mo ang asawa mo, ang pamilya mo, baka umalis sila o paalisin ka sa bahay. That is just. There is a cause and effect of the things that we do. Pantay lang pinapakita ng Diyos sa atin. But remember the second face of the Lord. And what is it? That God is merciful. Ang muka ng awa ng Diyos. You go to the Bible, you read the Holy Scripture. Those two words are always in combination. They're always together. Makikita mo that God is just and merciful. The Lord is merciful and just. Hindi naghihiwalay. Yan ang Diyos, parang isang barya, dalawang muka. At ano ang awa ng Diyos? Ay yung may pagkakaloob siya sa iyo na higit sa inaasahan mo. Many times we pray, yes, we are asking for things that we deserve. Lord, deserve ko naman yung maging masaya. Lord, deserve ko naman umangat kami sa buhay. Lord, deserve ko naman maging matino ang aming pamilya, itong aking asawa. Lord, deserve ko naman na maging maayos ang aking pangangatawan, magkaroon ng mabuting kalusugan. But remember this, my dear friends, when you do not receive what you deserve, God is only preparing that you receive more than what you deserve. Bakit wala pa yung grasya na hinihingi mo? Hinahanda pa lang ng Diyos. Higit kasi yung ibibigay niya sa iyo. Ganyan ang ating Diyos. Do not limit God with your imagination, with your thoughts. Humihingi ka, maging successful ang business mo, baga higit pa dyan ang matatanggap mo. Kung minsan yung mga iba umiiyak, sila may sakit, sabi ko, count your blessings because God is giving you more blessings. What is that? May sakit nga pangangatawan, nakita naman yung mga anak, nagsama-sama, nagkakaisa. Nakita yung mga tunay na kaibigan, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng pagkain, nakakaraos.
Maaaring wala kang trabaho. Pero kung nanatili ka doon sa iyong trabaho, anong nangyari sa'yo? Baka ikamatay mo sa stress. Di po ba? Yung mga iba sinasabihan ko, yung mga broken-hearted, bayaan mo because you deserve someone better. Amen? Yung kakilala ko, iyak ng iyak. Iniwan daw siya ng kanyang misis. Yung misis yung nagloko, yung misis nakakita ng iba, nakisama sa iba. Ang matatapang na ngayon, mga babae. Pero sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Don't stress yourself. Tignan mo na ang good news sa kanya. Nandun sa US, nakakita ng magandang trabaho, napakataas ng income, ng salary. God will not allow us to suffer uselessly. Remember that, my dear friends. Most especially if you know you are faithful to the Lord. The good news is, God will give you more than what you deserve.